Pakinggan po ninyo ito. Paparinig ko sa inyo yung dating statement ni dating Congressman Saldico nang siya ay nandito pa sa Pilipinas. Bago siya umalis at nung imbestigahan at nakasuhan ay hindi na bumalik ng Pilipinas. Iba ang kanya sinasabi noon kaysa ngayon. Pakinggan po ninyo ito. Kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Una, simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganon kadaming security. May sarili pang Vice Presidential Security Group. Never happened in the history of the Philippines. Nag-iisa na siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ang bodyguard sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba't pangiinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Pangalawa, sinasabi niya hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiyan niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Gusto nila ang interbank courtesy, pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Pangatlo, malinaw na pambubudol o panlilinlang sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Malinaw naman sa tao, live sa TV at internet, kung ano ang kanyang asal. Wala siyang sinagot ni isa man lang na tanong ng mga kongresista. Abogado pa naman siya, pero mukhang absent siya nung tinuro ang prinsipyo ng separation of powers at Kongreso bilang co-equal, kapantay ng sangay ng gobyerno ng ehekutibo. Batay sa ating representative democracy, ang mga kongresista ay binoto bilang kinatawan ng taong bayan. Kaya kapag ang isang kongresista ay nagtatanong sa paggamit ng budget, siya ay nagtatanong hindi lang bilang individual, kundi bilang kinatawan ng Pilipinong bumoto sa kanya. Demokrasya at hindi po tayo monarkiya. Wala tayong hari at reyna. Sunset na po ang dating administrasyon. Kaya wala pong karapatan ang ating mga halal na opisyal na umatras o umastang, parang masasakupan niya lang ang mga kinatawan ng taong bayan. Pang-apat, paulit-ulit niyang sinasabi, I will defer to the wisdom of Congress. Pero hindi naman po ito totoo. Kasi kung totoo ito, sasagutin niya mga tanong ng mga mambabatas, lalo na sa issue ng confidential fund. Ayun. Ha? Mas Kita matapang nyo? pa si Sarah kay Nitigo? Nakita nyo? Ayan, no? Hindi kailangan ng... Kita nyo? Nadinig nyo yung pahayag? Dating congressman na ngayon ay kinasuhan kaya ayaw bumalik ng bansa. Dating chairman ng Committee on Appropriation
Mr. Saldico. O paano ngayon yan? Paano yan? Mga Duterte supporters, nadinig nyo? Grabe yung sagot. Pagbuko, lahat ng sinabi ni Mr. Saldico laban kay Sara Duterte at sa nakaraang gobyerno. Pati yung sangkatutak ng mga bodyguard kung kanyang dalhin kung saan siya magpunta, nabanggit pa rin. Kawalan ng respeto, paggalang sa Kongreso at sa mga congressman na elected ng taong bayan. Yan ang sinasabi ni Mr. Ko. Ang kanyang sinabi noon, abusado, umabuso ang nakaraang gobyerno at si Sara Duterte. Tapos ngayon, nag-iba matapos siyang imbestigahan, kasuhan ng plunder, malversation of public fund at marami pang criminal cases. Iba na ang sinasabi ni Saldico. Matapos niyang upakan ng matindi si Sara Duterte. Ngayon ang dating, ginagamit ngayon at pinaniniwalaan sila ngayon ng mga Duterte at ng mga Duterte supporters doon sa pag-akusa ng mali-maleta. Sino ang dapat paniwalaan? Ano ang dapat paniwalaan dito? Yung unang sinabi ni Saldico na banat laban kay Sara Duterte? O itong ngayon kanya sinasabi na kinakampihan ng mga Duterte at followers laban sa administrasyon at ibang politikong nag-imbestiga sa kanya at sabit sa korupsyon? Ayan na ho yung sinasabi natin eh. Hindi yan peke, hindi yan AI. Ginamit at sinabi yan ni Saldico nung siya kasalukuyan na chairman ng Committee on Appropriation. Sa public hearing niya ginawa yan. Binasa niya yung statement. Matapos nga yung masalimuot at hindi pagrespeto at paggalang ni Sara Duterte sa mga membro ng komite at kongreso noong panahon yun. O ngayon, kapanipaniwala. Anong tingin niyo dyan? Yan yung kinakampihan nyo, ng mga maka-Duterte? Yang sumira at yan ang bumanat kay Sara? Di ba si Sara din ang may sabi? 2 tao lang naghahawak ng pera ng gobyerno. Si Saldico at saka si dating speaker. Ngayon, binalikan siya. Hindi niya masagot. O, kita nyo? Ang katotohanan ay lalabas at lalabas. Ang mga paninilang at pagpapalabo ng isyo, hindi ho yan magtatagumpay. Kasi hindi na ho ang mga tao naniniwala sa ganon. On record, matindi ang global technology, matindi ang mga nangyayari ngayon. Malinaw hindi AI yung sinabi. Hindi artificial intelligence yung ginawa ni Saldico nung siya ay nandito pa. Ang pinagdududahan ngayon na posibleng AI ay yung kanyang inilabas na issue ng mali-maleta na siya nagbibigay ng statement na pare-parehas ang dating, na parang ginawa lang. Ay ibang-iba. Yung ikumpara yung pagsasalita ni Saldico nung siya ay active na congressman at nung hindi na siya congressman. Di ba? Alin ang papaniwalaan doon? Pero paalala lang sa mga Duterte supporters. Paano yan? On record yan. Hindi yan fake news. Yan ang totoo. Paano ngayon yan? Paano tayo maniniwala dito sa mga nangyayari yan? Talaga lang